Nagsisimula ang kwento sa isang grupo ng mahuhusay na magnanakaw na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Medi, na naghahanda para sa kanilang susunod na nakaw. Kapag handa na ang lahat, kumilos sina Medi at ang kanyang grupo upang isagawa ang kanilang plano sa isang minahan. Pagdating nila roon, nakipaglaban sila ng matindi sa mga gwardya. Matapos nilang mapabagsak ang lahat, mabilis na kinuha ni Medi ang ginto at isang bihira at napakahalagang hiyas. Sa huli, matagumpay silang nakaalis bago dumating ang mga pulis. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, dalawang babae ang nakitang naglalakad papunta sa isang hotel. Ang isa ay isang magandang babae na nagngangalang Inez, at ang isa naman ay maitim na babae na nagngangalang Liana. Lumalabas na sila ay mga baguhang magnanakaw na kadalasang niloloko ang kanilang mga target sa pamamagitan ng pagpapanggap na mga patutot. Ilang sandali pa, pumasok si Inez sa isang kwarto kung saan nakaayos ang pagkikita nila ng isang lalaking nagngangalang Otto, habang naghihintay si Lianes sa labas. Sa loob ng kwarto, agad na niyaya ni Otto si Inez dahil nabayaran na niya ang serbisyo nito. Gayunpaman, bago pa lumala ang sitwasyon, nilagyan ni Inez ng posos si Otto, na sinasabing mas magiging kapana-panabik ang kanilang pagtatagpo. Nang nakaposas na si Otto, tinawag ni Inez si Liana, at mabilis nilang kinuha ang pera ni Otto na nasa isang itim na bag na dala nito. Hindi nila napansin na nahulog ni Inez ang kanyang ID card habang umaalis sila. Sa ibaba, binuksan nina Inez at Liana ang itim na bag at nagulat silang makita itong puno ng droga. Hindi sila natinag at nagdesisyon pa ring kunin ang bag at umalis ng hotel sakay ng motorsiklo. Kinagabihan, sinabi ni Lianes sa kanyang mga kaibigan na aksidenteng nakapagnakaw sila ni Inez ng bag na may lamang 8 kilo ng droga. Sinuri ng kanyang mga kaibigan ang laman at napagdesisyon ng ibenta ito sa isang drug dealer. Sa parehong oras, nagdiriwang sina Medi at ang kanyang grupo sa kanilang matagumpay na nakaw ng ginto at bihirang hiyas. Kinabukasan, isang makapangyarihang drug mafia boss na nagngangalang Saber ang makikitang naghihintay sa kanyang mga tauhan para dalhin ang pera mula sa kanilang bentahan ng droga. Di nagtagal, dumating si Otto, isa sa mga tauhan ni Saber. Pagdating niya, agad siyang humingi ng tawad at nagmakaawa para sa awa, ipinaliwanag na ang mga droga na dapat sana niyang ibenta ay ninakaw ni Inez, ang babaeng binayaran niya. Nang marinig ito, nagalit si Saber at agad na inutusan si Otto na bawiin ang mga droga, na tinatakot pa siyang papatayin kapag nabigo. Kumpiyansa si Otto na maibabalik niya ito dahil nasa kanya ang ID card ni Inez na nahulog nito noong pagnanakaw. Samantala, nasa bahay si Inez at nakikipag-usap sa kanyang ina. Lumalabas na si Inez ay nakatira lamang kasama ang kanyang ina, dahil matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Habang ibinubuhos niya ang gatas para sa pusa, biglang lumitaw ang dalawang estranghero at dinukot siya. Ang mga lalaking ito ay sina Otto at ang kanyang kasama. Bago umalis, binalaan ng kasama ni Otto ang ina ni Inez na hindi ibabalik ang kanyang anak hanggat hindi na ibabalik ang kanilang ninakaw na gamit. Sa huli, dinala si Inez sa hideout ni Saber kung saan siya ay piniringan at ikinulong. Pagkalipas ng kaunti, hiningi ni Otto kay Inez na sabihin kung nasaan ang mga droga na ninakaw nito. Sagot ni Inez, nasa kanyang matalik na kaibigang si Liana ang mga iyon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa ina ni Inez na nagtungo kay Medi, isang bihasa at kilalang pinuno ng sindikato. Lumabas na ang ina ni Inez ay tunay na kapatid ni Medi, na nangangahulugang pamangkin niya si Inez. Sa sandaling iyon, agad na ipinaliwanag ng ina ni Inez na dinukot ang kanyang anak. Humihingi ang mga dumukot na hindi nila kilala, ng pagbabalik ng kanilang mga gamit, ngunit wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy nila. Nang marinig ito, pinakalma siya ni Medi at nangakong agad hahanapin si Inez. Ang unang hakbang ni Medi ay imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen, ang mismong bahay ni Inez. Maingat niyang sinuri ang kwarto nito, umaasang makakita ng anumang bakas na makakatulong para malaman niya kung nasaan ang pamangkin. Maya-maya, napansin niya ang isang kahina-hinalang sasakyang huminto sa harap ng bahay. Habang pinagmamasdan niya, nakita niyang armado ang driver. Dahil dito, nakumpirma niya ang hinala na konektado ang driver sa pagdukot kay Inez. At ang driver ay walang iba kundi si Otto, ang mismong lalaking dumukot sa kanya. Hindi nagaksaya ng oras si Medi. Mabilis niyang nilapitan ang sasakyan, pinabagsak si Otto, at kinaladkad ito papasok ng bahay para interogahin.
Pagkatapos, pinahirapan niya si Otto at mariing tinanong kung nasaan si Siya Inez at bakit siya dinukot. Hindi kinaya ni Otto ang sakit at tuluyang umamin na si Siya Inez ay ikinukulong sa hideout ng kanyang amo na si Saber. Dinukot siya dahil siya at si Liana ang nagnakaw ng 8 kilo ng droga na pagmamay-ari ni Saber. Wala talagang balak si Saber na palayain si Siya Inez hanggat hindi na ibabalik ang ninakaw na droga. Kasabay nito, tumawag si Saber sa telepono ni Otto, ngunit si Medi ang sumagot. Nakipagkasundo siya kay Saber, nangakong ibabalik ang lahat ng ninakaw na droga basta't hindi sasaktan si Siya Inez. Sumang-ayon si Saber at binigyan si Medi hanggang kinabukasan ng hapon para sa palitan. Pagkatapos nito, pinalaya ni Medi si Otto ngunit mariin siyang binalaan na huwag nang sasaktan si Siya Inez. Kinuha ni Medi ang telepono ni Siya Inez at hinanap ang contact information ni Liana, dahil alam niyang sangkot ito sa pagnanakaw. Nang makita niya ang address nito, agad siyang nagpunta roon. Pagdating niya, kinorner ni Medi si Liana at mariing tinanong kung nasaan ang ninakaw na droga. Inamin ni Liana na naibenta na ito ng kanyang mga kaibigan, ngunit wala siyang alam kung sino ang mga bumili. Habang nag-uusap sila, biglang inatake sila ng isang karibal na gang na matagal nang may alitan kay Liana. Mabilis na kumilos si Medi at nakatakas kasama si Liana at ilan sa mga kaibigan nito. Habang tumatakbo sila, inamin ni Medi na tiyuhin siya ni Siya Inez at hinahanap niya ang droga para mailigtas ito. Nang marinig ito, humarap si Liana sa isa sa kanyang mga kaibigan at pinilit itong sabihin kung sino ang bumili ng droga. Sa una ay nag-atubili ang kaibigan, ngunit kalaunan ay umamin din na ang bumili ay ang Black Skin Gang, na ang hideout ay nasa dulo lamang ng kalye. Hindi na nagaksaya ng oras si Medi. Dinala niya si Liana at nagtungo sila diretso sa hideout ng gang. Hindi nagtagal, sa tulong ni Liana, palihim na nabawi ni Medi ang ninakaw na droga. Bago sila umalis, kumuha siya ng litrato ng mga nabawing gamit at ipinadala iyon kay Saber bilang patunay na nasa kanya na ang mga ito. Gayunpaman, habang papalabas sila, bigla silang pinalibutan ng mga miyembro ng Black Skin Gang. Sa kabutihang palad, napansin ni Medi na kasama sa grupo ang anak ng pinuno ng gang, kaya mabilis niya itong kinuha bilang bihag. Wala nang nagawa ang mga miyembro ng gang at hinayaan nilang makaalis sina Medi at Liana kapalit ng ligtas na pagbabalik ng bata. Nang maramdaman ni Medi na kontrolado na ang sitwasyon, tinawagan niya ang ina ni Siya Inez. Tiniyak niya rito na maibabalik ang droga na ninakaw ni Siya Inez kinabukasan. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang ina ni Siya Inez at taos-pusong nagpasalamat kay Medi. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na kausap ang isang babae. Ang lalaki ay si Chris, isang karibal na mafia boss ni Saber. Ang babae naman, si Sofia, ay tiyahin ni Saber. Ibinunyag na si Chris ang nag-ayos ng pagpupulong upang pag-usapan si Saber, na pinaniniwalaan niyang lumalabag sa mga patakaran. Sa nakalipas na mga linggo, ipinapakalat ni Saber ang kanyang droga sa teritoryo ni Chris na isang matinding paglabag. Dahil dito, nagbabala si Chris na kapag nahuli muli si Saber, hindi siya magdadalawang isip na magsimula ng digmaan. Napilitan si Sofia na humingi ng tawad at nangakong aayusin ang problema, at sinabing kakausapin niya mismo ang ama ni Saber, si Mr. Malik. Pag-uwi niya, agad na tinawagan ni Sofia si Ginoong Malik. Ipinaliwanag niya na hinarap siya ni Chris dahil sa mga ginagawa ni Saber. Nagbanta si Chris na aatake sila kung magpapatuloy si Saber sa operasyon sa kanyang teritoryo. Nagpasalamat naman si Ginoong Malik kay Sofia sa impormasyon at sinabing kakausapin niya agad si Saber. Kinabukasan, dinalaw ni Sofia si Saber at tinanong kung nakausap na siya ni Mr. Malik. Kinumpirma ni Saber na oo, at binalaan siya ng kanyang ama tungkol kay Chris, ang karibal niyang mafia. Ngunit wala talagang balak si Saber na sundin ang kanyang ama. Sa katunayan, may bago na siyang plano upang pabagsakin si Chris. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Sofia na kumbunsihin si Saber na pag-isipan muli ang kanyang desisyon, dahil natatakot siyang magdulot ito ng maraming biktima. Gayunpaman, matigas si Saber at sinabi kay Sofia na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Hindi ito matanggap ni Sofia, kaya agad niyang tinawagan si Mr. Malik at ibinalita ang plano ni Saber na sirain si Chris. Ginawa niya ito dahil bilang pamilya, gusto niyang pigilan ang digmaan na tiyak na magdudulot ng maraming pagkamatay.
Pagkarinig nito, nagdesisyon si Mr. Malik na lumipad patungong France upang personal na makipagkita kay Saber, dahil naninirahan siya sa Morocco. Samantala, sina Medi at Lianya ay papunta na sa lugar ng tagpuan kasama si Saber para ipagpalit ang nakaw na droga kapalit ng kalayaan ni Shainez. Pagdating nila, iginiit ni Medi na palayain muna si Shainez, ngunit tumanggi si Saber at hiniling na ibigay muna sa kanya ang droga. Wala nang ibang pagpipilian si Medi kaya sumunod siya at inabot ang droga. Matapos kumpirmahin ni Saber na maayos ang lahat, hiniling ni Medi na ibalik na si Shainez. Ngunit sa halip na palayain ito, ipinakita lamang ni Saber na ligtas siya ngunit hawak pa rin ng mga tauhan niya. Sinabi niya na kung gusto ni Medi na maiuwi si Shainez, kailangan niyang tapusin ang isang trabaho para sa kanya. Tumutol si Medi, sinasabing hindi ito kasama sa kanilang kasunduan, ngunit hindi natin nagsi-Saber. Kung tatanggi si Medi, hindi makakaligtas si Shainez. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamangkin, tinanong ni Medi kung anong trabaho ang kailangan niyang gawin. Ibinunyag ni Saber na sa loob ng ilang araw, magsasagawa si Chris ng transaksyon ng droga na may bigat na 300 kilo sa isang daungan. Gusto ni Saber na nakawin ni Medi ang lahat ng droga kapalit ng kalayaan ni Shainez. Pagkatapos nito, tinipon ni Medi ang kanyang grupo ng mga bihasang magnanakaw. Ipinaliwanag niya ang misyon at ang desperado na sitwasyon na nagtulak sa kanya para tanggapin ito, nanganganib ang buhay ng kanyang pamangkin na si Shainez. Sa kabutihang palad, pumayag tumulong ang kanyang mga tapat na kaibigan. Inilahad ni Medi ang kanilang plano, magaganap ang nakaw na operasyon kinabukasan sa hapon, sa daungan. Binalaan din niya sila na maging labis na maingat, dahil ang droga ay pagmamay-ari ni Chris, isang walang awang mafia boss. Dagdag pa rito, nagpasya si Medi na isali si Lianes sa operasyon, dahil mahalaga ang ginampanan niya sa mga pangyayaring nagdala sa sitwasyong ito. Samantala, kakaabot lamang ni Mr. Malik sa France at agad niyang hinanap si Saber upang talakayin ang patuloy nilang alitan kay Chris. Ipinaliwanag ni Saber na nagkakalat siya ng droga sa teritoryo ni Chris dahil humihina ang negosyo sa sariling lugar niya. Pinayuhan niya ang kanyang ama na manatiling kalmado at huwag makinig sa kanyang tiyahin na si Sofia. Pagkarinig nito, lalo pang nagalit si Mr. Malik, lalo na nang malaman niyang balak ni Saber sirain ang negosyo ni Chris. Naiinis sa pagsaway ng kanyang ama, pinakawalan ni Saber ang kanyang galit sa pamamagitan ng walang awa na pananakit sa isa sa kanyang tauhan sa boxing ring. Nang ang lalaki ay mabugbog ng sobra, lumingon si Saber kay Otto at ipinahayag na itutuloy niya ang plano na nakawin ang droga ni Chris gamit si Medi bilang kanyang tauhan. Lumipat ang eksena kay Medi, na nakaupo sa kotse kasama si Lianya habang pinag-uusapan ang kanilang paparating na pagnanakaw. Ipinaliwanag ni Medi na kakailanganin nila ng van para sa trabaho at inatasan si Liane na agad itong nakawin bilang pagsubok sa kanyang kakayahan bago ang totoong misyon. Upang tulungan siya, binigyan niya ito ng armas para sa proteksyon. Walang pag-aatubili, bumaba si Liane sa kotse at isinagawa ang kanyang plano. Nang matagumpay niyang nakawin ang van, dinala siya ni Medi sa kanilang hideout upang magplano ng mas detalyado. Samantala, nakipagkita si Mr. Malik kay Sofia, at ibinigay sa kanya ang isang kwintas na may diamante bilang tanda ng pasasalamat sa pagpapaalam sa kanya tungkol sa mga ginawa ni Saber. Ibinunyag niya ang kanyang desisyon na ipamana ang imperyo ng droga kay Sofia sa halip na kay Saber. Naniniwala si Mr. Malik na mas karapat-dapat si Sofia sa pamumuno dahil sa kanyang karunungan at pagpipigil, hindi tulad ng kanyang pabigli-biglang anak. Nagulat si Sofia at nag-atubili, iginiit na si Saber ang tunay na tagapagmana. Gayunpaman, mariing sinabi ni Mr. Malik na final na ang kanyang desisyon at pinayuhan siya na huwag na makialam kay Saber. Sa huli, nagpasya si Sofia na pag-isipan muna ang alok bago magbigay ng kanyang sagot. Kinabukasan, naghanda si Medi at ang kanyang koponan para isagawa ang pagnanakaw sa shipment ng droga ni Chris. Ayon sa impormasyon ni Saber, ang mga droga ay inilipat sa isang shipping container na ihahatid sa daungan. Pagdating ng truck na may container, mabilis na hinawakan ni Liana ang driver sa pamamagitan ng baril, iniutos sa kanya na sumunod kung gusto niyang mabuhay. Wala nang ibang pagpipilian, sumunod ang driver at inihatid ang truck sa itinalagang warehouse. Habang bumabiyahe ang truck, si Medi at ang kanyang koponan ay nagbigay ng palihim na escort, handang kumilos kung malaman ni Chris ang kanilang plano.
Pagdating sa warehouse, mabilis na nagtrabaho ang koponan upang ilipat ang ninakaw na droga sa van na ninakaw ni Liana. Habang malapit na silang matapos, biglang inatake sila ng mga tauhan ni Chris na nauwi sa isang magulo at mabagsik na putukan. Nang maunawaan ni Medi na napakarami ng kalaban, iniutos niya sa kanyang koponan na umatras habang sinisiguro na ligtas na makalabas ang van na may dalang droga. Bagaman nakatakas sila, nagkaroon ng trahedya nang mabaril ng malubha ang isa sa mga kasamahan ni Medi at namatay sa mismong lugar. Isang oras ang lumipas bago nakabalik si Medi at ang kanyang koponan sa kanilang hideout. Hindi nag-aksaya ng oras, agad nilang sinuri ang ninakaw na droga upang matiyak na wala nang nawawala. Nang makumpirma na buo ang lahat, ipinadala ni Medi ang ebidensya ng kanilang tagumpay kay Saber. Hindi nagtagal, nakatanggap si Medi ng tawag mula kay Otto, na ibinigay ang lokasyon ng kanilang palitan, ang pagbabalik ng ninakaw na droga kapalit ng kalayaan ni Shainez. Inutusan din niya si Medi na pumunta kasama si Liane ng mag-isa, ayon sa utos ni Saber. Wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Medi at itinakda ang pagpupulong sa gabi. Samantala, nakita si Sofia na sumasailalim sa ultrasound na ipinapakita na siya ay buntis. Gayunpaman, hindi niya maiwasan ang lungkot na bumabalot sa kanyang puso, dahil namatay ang kanyang asawa 2 buwan lamang ang nakalipas. Pagkatapos umalis sa klinik, pumunta siya upang makipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Mr. Malik. Sa sandaling iyon, gumawa si Sofia ng desisyong magbabago sa kanyang buhay, tinanggap ang alok ni Mr. Malik na ipamanes sa kanya ang kanyang imperyo ng droga. Labis itong ikinatuwa ni Mr. Malik dahil naniniwala siya na mas karapat dapat si Sofia na pamunuan ang negosyo kaysa kay Saber. Siya ay matalino at may kontrol sa sarili, hindi tulad ng pabigla-biglang pamangkin niya. Sa huli, nangako si Sofia na susuportahan si Mr. Malik hanggang sa ganap niyang maunawaan at mapamahalaan ang negosyo. Nang gabing iyon, dumating sina Medi at Liane sa itinakdang lugar ng palitan kay Saber. Gayunpaman, wala si Saber sa lugar, sa halip, si Otto ang namamahala sa transaksyon. Paglabas nila sa sasakyan, maingat na sinuri sina Medi at Liana at pinilit na lumuhad habang nakatutok ang baril sa kanila. Samantala, maingat na sinuri ni Otto at ng kanyang mga tauhan ang ninakaw na droga, tiniyak na lahat ng 300 kilo ay naruroon. Si Shainez ay nanatili sa kalapit na sasakyan sa ilalim ng mabigat na pagbabantay, ang kanyang kapalaran ay hindi patiyak. Nang matapos si Otto sa pagsusuri, ipinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang ihatid ang droga kay Saber. Ngunit sa halip na tuparin ang kasunduan, balak ni Otto na patayin sina Medi at Liane sa mismong lugar. Naging magulo ang lahat ng lumaban sina Medi at Liana, na nauwi sa isang marahas na putukan. Bagaman mas marami ang kalaban, nagawa nilang talunin si Otto at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hinawakan ng isa sa mga tauhan ni Otto si Shainez bilang panangga. Sa tumpak na pagbaril, napatay ni Medi ang lalaki at matagumpay na nailigtas si Shainez. Kinabukasan, nilapitan si Saber ng pinagkakatiwalaang katulong ni Mr. Malik, si Tomboy. Ipinahayag niya ang isang mahigpit na mensahe, nais ni Mr. Malik na makipagkita agad kay Saber tungkol sa ninakaw na droga. Ngunit bago makaalis si Saber at Tomboy, bigla silang inatake ng isang grupo ng armadong tao. Halos hindi sila nakaligtas, at pinaghihinalaan ni Tomboy na ang pag-atake ay isinagawa ni Chris, ang walang awang drug lord. Makaraan nito, sa wakas ay nakipagkita si Saber kay Mr. Malik, na labis na nagalit nang malaman ang buong lawak ng nakawan ng droga. Ipinag-utos ni Mr. Malik na isauli ni Saber ang ninakaw na droga, at iginiit niya na siya mismo ang maghahatid nito kay Chris kasama ang isang paghingi ng paumanhin upang maiwasan ang ganap na digmaan. Samantala, napasok sa matinding panganib si Sofia. Personal siyang tinunton ni Chris at tinutukan ng baril. Halos hindi makontrol ang kanyang galit, labis siyang nagalit na naglakas loob si Saber na nakawin ang 300 kilo ng kanyang produkto. Ipinaalam ni Chris na kung hindi maibabalik ang droga sa loob ng 1 linggo, papatayin niya silang lahat. Desperado na maiwasan ang karagdagang pagdanak ng dugo, humingi si Sofia ng tulong sa asawa ni Saber. Nakiusap siya na hikayatin si Saber na isauli ang ninakaw na droga bago maging huli ang lahat. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, nangako ang asawa ni Saber na kakausapin niya ito sa oras na makauwi si Saber. Lumipas ang ilang sandali, ibinunyag ng asawa ni Saber kay Sofia ang isang lihim na matagal nang itinago ni Mr. Malik.
10 taon na ang nakalipas, namatay ang ama ni na Mr. Malik at Sofia sa isang tila aksidente. Ngunit hindi ito ordinaryong aksidente, planado ito ni Mr. Malik upang matiyak ang maagang kamatayan ng kanilang ama, at masiguro ang buong mana para sa kanyang sarili bilang nag-iisang lalaking tagapagmana. Nagulat sa revelasyon, tinanong ni Sofia kung paano nalaman ng asawa ni Saber ang bagay na ito. Ipinaliwanag nito na sinabi ito ni Saber sa kanya matapos marinig si Mr. Malik na ipinagmamalaki ito sa maraming pagkakataon. Ibinunyag niya na ito ang dahilan kung bakit may malalim na galit si Saber kay Mr. Malik dahil sa pagpatay ni Malik sa kanyang sariling ama. Samantala, nagpa siya si Mehdi na buwagin ang kanyang koponan, naniniwala siyang natapos na ang kanilang misyon. Bago maghiwalay, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kasamahan sa pagtulong sa kanya na iligtas si Siya Inez. Pagkatapos, personal niyang sinamahan si Siya Inez pauwi kung saan ang kanyang ina ay sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Samantala, bumisita si Sofia kay Mr. Malik. Bagaman hindi siya nagpapakita ng galit, nakabuo na siya ng sariling plano upang pabagsakin siya. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Mr. Malik na balak niyang isauli ang ninakaw na droga kay Chris at magbigay ng kompensasyon upang maiwasan ang karagdagang alitan. Gayunpaman, tumutol si Sofia, na sinasabi na wala pang matibay na ebidensya si Chris upang patunayan na si Saber ang magnanakaw. Iginiit niya na dahil naganap na ang pagnanakaw, walang saysay na isauli ang droga. Sa katotohanan, sadyang naghasik si Sofia ng alitan sa pagitan ni na Chris at Mr. Malik bilang bahagi ng kanyang paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang ama. 11 oras pagkatapos, matagumpay na naibalik ni Mehdi si Siya Inez sa kanyang ina. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero ito. Nang sagutin niya, laking gulat ni Mehdi nang marinig si Mr. Malik sa linya. Ipinahayag ni Mr. Malik na nahuli si Lianes sa CCTV footage ng pantalan noong nakaraang araw. Kung siya ay mahuli, hindi maiiwasang maapektuhan sina Saber at Mr. Malik. Tahimik na sumagot si Mehdi na wala na si Lianes sa kanyang piling at bigla niyang pinutol ang tawag. Nang makita ang panganib na kinakaharap ni Liana, agad na nagmadaling hinanap siya ni Mehdi bago pa maging huli ang sitwasyon. Lumipat ang eksena kay Sofia, na nag-ayos ng pagpupulong kay Chris. Sa kanyang pinalad na kwento, ipinahayag niya na ang mastermind sa pagnanakaw ng droga ay walang iba kundi si Mr. Malik. Iginiit pa niya na wala siyang magagawa upang tulungan si Chris dahil wala itong balak na isauli ang ninakaw na droga. Sa huli, nakipag-usap si Sofia na huwag na siyang isali sa bagay na ito, na sinasabing wala siyang kaalaman tungkol sa pagnanakaw. Dagdag pa niya, tiniyak niya kay Chris na kung nais nitong wasakin ang organisasyon ni Mr. Malik, hindi siya hahadlang. Hindi nagtagal, nakita si Lianes sa isang ospital na bumibisita sa may sakit na kamag-anak nang bigla siyang harapin ni Tomboy, na ipinadala upang patayin siya. Nagkaroon ng habulan, ngunit sa tamang oras, dumating si Mehdi at nakipaglaban ng husto kay Tomboy. Bagaman hindi niya tuluyang napatay si Tomboy, nagawa niyang iligtas si Liana at dalhin siya sa ligtas na lugar. Habang tumatakas, tinanong ni Liana kung sino ang umatake sa kanya. Ipinaliwanag ni Mehdi na si Tomboy ay tauhan ni Mr. Malik. Binalaan siya na aktibong hinahanap sila dahil sa CCTV footage na nagpakita ng kanyang pagkakasangkot sa pagnanakaw ng droga. Kasabay nito, tumawag muli si Mr. Malik kay Mehdi, at nagbanta na papatayin ang kanyang pamilya kung hindi niya isusuko si Liana. Nang makita ang bigat ng sitwasyon, agad na sinubukan ni Mehdi na tawagan si Siya Inez, alam na siya ang unang target ni Mr. Malik. Sa kasamaang palad, hindi siya sumagot dahil nasa daan siya. Naiinis at nalulunod sa problema, naramdaman ni Mehdi na tila siya ay nasa gitna ng bagong kaguluhan. Ngayong naayos na niya ang kanyang problema kay Saber, ngayon ay nahahatak siya sa alitan kay Mr. Malik. Samantala, napansin ni na Siya Inez at ng kanyang ina na may sumusunod sa kanila, si Tomboy. Hindi nagatubili, pinabilis ni Siya Inez ang sasakyan upang mawala sa kanilang mga humahabol. Sa kabila ng banggaan, nakaligtas sila. Sa ibang lugar, biglang sinalakay ng mga pulis ang hideout ni Mr. Malik. Sa loob ng ilang sandali, pinasok siya ng mga opisyal at inaresto sa kasong pagiging pinakamalaking drug dealer sa France. Habang dinadala sa sasakyan ng pulis, may isang nakamasid mula sa malayo. Si Saber ito, ang taong nagbigay ng impormasyon sa awtoridad tungkol sa kanyang sariling ama. Sa ibang bahagi ng lungsod, dumating si Mehdi sa bahay ni Siya Inez.
Huminga siya ng maluwag nang makita na ligtas sina Siya Inez at ang kanyang ina. Ikinuwento ng ina ni Siya Inez kung paano sila hinabol ng mga kriminal gamit ang motorsiklo. Ipinaliwanag ni Medi na ang mga humahabol ay mga tauhan ni Mr. Malik na patuloy na naghahanap kay Siya Inez. Iminungkahi niya na lumipat sila ng kanyang ina sa Canada para mas maging ligtas. Sa huli, pumayag ang ina ni Siya Inez na isaalang-alang ang ideya, ngunit kailangan muna niyang pag-usapan ito sa kanyang anak. Samantala, naiinis si Sofia nang malaman ang pag-aresto kay Mr. Malik dahil mas mahihirapan siyang manipulahin ito laban kay Chris. Agad niyang kinontak si Medi at nag-alok na mapatigil niya ang mga tauhan ni Mr. Malik sa paghahanap kay Liana at Siya Inez. Kahit na nakabilanggo si Mr. Malik, hindi iiwan ng kanyang tapat na tagasunod ang kanilang paghahanap. Ngunit malinaw na sinabi ni Sofia na ang kanyang tulong ay hindi niya ibibigay ng libre. Kailangan munang kumpletuhin ni Medi ang isang gawain kapalit nito. Dahil dito, binigyan niya ito ng isang araw para pag-isipan ang kanyang alok. Isang oras pagkatapos, tinawagan ni Medi si Sofia at tinanggap ang alok. Gayunpaman, naiintriga siya tungkol sa uri ng gawain. Sinabi ni Sofia na ibabahagi niya ang mga detalye mamayang gabi. Pagkatapos nito, bumisita si Sofia kay Mr. Malik sa bilangguan. Halos mahimatay sa pag-aalala, tinanong niya kung paano napunta sa kulungan si Mr. Malik. Aminado si Mr. Malik na wala siyang ideya kung sino ang nagtaksil sa kanya. Pinawi ni Sofia ang kanyang pangamba, sinasabing inayos niya na may isang tao na magpapalaya kay Mr. Malik habang ito ay dinadala sa korte kinabukasan. Ngunit nag-aalangan si Mr. Malik kung gagana ba ang plano. Alam ang mga panganib, buong kumpiyansa na sinabi ni Sofia na gagawin ni Medi ang operasyon at may buong tiwala siya sa kakayahan nito. Sa huli, nagtiwala si Mr. Malik kay Sofia, desperado para sa kahit anong pagkakataon na makamit muli ang kanyang kalayaan. Nang gabing iyon, nagkita sina Sofia at Medi, at nag-usap sila sa loob ng sasakyan. Ipinaalam ni Sofia kay Medi na ang kanyang gawain ay tulungan si Mr. Malik na makatakas habang dinadala sa korte kinabukasan. Hindi lamang iyon, ipinangako rin ni Sofia na hindi na muling hahanapin ni na Mr. Malik at ng kanyang mga tauhan sina Liana at Siya Inez. Bilang dagdag na insentibo, inalok ni Sofia kay Medi ang paunang bayad na ₱2 milyong. Hindi nag-aksaya ng oras, tinipon ni Medi ang kanyang koponan sa kanilang hideout. Ipinaliwanag niya ang kanilang bagong misyon, palayain si Mr. Malik mula sa kustodiya habang dinadala sa korte kapalit ng ₱2 milyong na gantimpala. Tinawagan ni Medi si Sofia para alamin ang ruta ng convoy. Nang maibigay ni Sofia ang mga detalye, maingat na pinlano ni Medi at ng kanyang koponan ang kanilang hakbang upang matiyak na maayos ang operasyon. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita si Sofia kay Chris upang humingi ng paumanhin na hindi niya nakuha ang ninakaw na droga. Ipinahayag ni Sofia na handa siyang tanggapin ang anumang kahihinatnan kahit pahabulin ni Chris si Mr. Malik, ang totoong mastermind sa pagnanakaw. Tinanong ni Chris kung paano niya mapapatay si Mr. Malik habang nasa bilangguan pa ito. Ipinahayag ni Sofia na si Medi at ang kanyang koponan ang magpapalaya kay Mr. Malik habang ito ay dinadala, na nagbibigay kay Chris ng perpektong pagkakataon upang umatake. Gayunpaman, nakiusap si Sofia kay Chris na kunin lamang si Mr. Malik at huwag saktan si Medi at ang kanyang koponan. Habang isinasakatuparan ang plano, nasa posisyon na si Medi at ang kanyang koponan, naghihintay sa signal ni Sofia. Hindi nagtagal, nagpadala si Sofia ng mensahe na nag-utos sa kanila na simulan, dahil si Mr. Malik ay nasa biyahe na. Kasabay nito, pinaalalahanan din ni Sofia si Chris na maging handa. Pagkalipas ng 10 minuto, nakaposisyon na si Medi at ang kanyang koponan, naghihintay sa convoy. Sa loob ng sasakyan ng bilanggo, si Mr. Malik ay mukhang kinakabahan, natatakot na maaaring mabigo ang plano. Ilang sandali lang, dumating na ang convoy, kaya agad kumilos si Medi at ang kanyang koponan. Gamit ang drone na may nakalakip na pampasabog, pinasabog nila ang pinto ng transport van. Nang mabuksan ang pinto, mabilis na pinabagsak ni Medi at ng kanyang koponan ang ilang mga opisyal bago ilabas si Mr. Malik mula sa sasakyan. Samantala, sa ibang lugar, hindi inaasahan ni Saber na sinalubong ng isang abogado sa ilalim ng pagpapanggap na pipirma ng mga dokumento tungkol sa pag-aresto sa kanyang ama. Ngunit bigla siyang inatake mula sa likuran, na nagdulot ng matinding pakikipaglaban.
Matapos mapagtagumpayan ang kanyang kalaban, hinabol ni Saber ang tumatakbong abogado, na ipako ito sa sulok at nagdemand ng kasagutan. Nagulat si Saber nang malaman na ang abogado ay kumikilos sa utos ni Chris, ang mafia boss. Bukod pa rito, ibinunyag ng abogado na nagtaksil sa kanila si Sofia sa pamamagitan ng pakikipagtulungan kay Chris upang alisin si Mr. Malik. Sa hideout, dinala ni Medi si Mr. Malik sa isang basement ayon sa mga utos ni Sofia. Ang kanyang koponan ay bumalik na sa kanilang base, iniwan si Medi na mag-isa kasama si Mr. Malik. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Medi na tawagan si Sofia ng paulit-ulit upang ipaalam na tapos na ang trabaho, ngunit sadyang hindi niya sinagot ang mga tawag. Samantala, si Chris na naroroon din sa basement, ay tinawagan ang kanyang mga kasamahan at inutusan silang likulin si Mr. Malik, si Medi, at ang kanilang buong pamilya. Sa kabila ng paunang hiling ni Sofia na huwag silang saktan, malinaw na may matinding galit pa rin si Chris kay Medi dahil naglakas loob itong magnakaw sa kanya. Nang nakaposisyon na ang kanyang mga tauhan, inilunsad ni Chris ang isang buong opensibang pag-atake sa basement hideout na nagdulot ng matinding putukan. Sa kabila ng pagka-outnumber, mahusay na pinabagsak ni Medi ang mga tauhan ni Chris isa-isa. Habang lumalala ang sitwasyon, dumating si Saber upang iligtas ang kanyang ama. Ngunit habang sinusubukang tumakas sa kotse, nabaril si Mr. Malik sa tiyan. Sa kabila nito, nakatakas si Saber kasama ang kanyang sugatang ama, habang nagpasya si Medi na umuwi, nag-aalala sa kaligtasan ni Sha Inez at ang kanyang ina. Samantala, nagpasya si Liane na bisitahin si Sha Inez dahil matagal na silang hindi nagkita. Ngunit pagdating niya sa harap ng bahay, nagulat siya nang makita sina Sha Inez at ang kanyang ina na inaatake ng mga tauhan ni Chris. Bago siya makalapit, napansin siya ng mga ito at agad siyang hinabol. Sa kasamaang palad, nahuli si Lianya, ngunit sa halip na patayin, dinala siya sa kanilang hideout. Samantala, si Medi, na papunta pa rin sa bahay ni Sha Inez, ay tumawag sa isa sa kanyang mga kasamahan, si Tony. Sa sandaling iyon, sinabi ni Medi kay Tony ang tungkol sa pagtataksil ni Sofia, ngunit bigla silang naambush ng mga tauhan ni Chris. Ang tunog ng putukan sa telepono ay nagdulot ng takot kay Medi, at pinabilis niya ang kotse, nagmamadali patungo sa kanyang destinasyon. Sa ibang lugar, tinawagan ni Chris si Sofia upang humingi ng paumanhin, hindi lamang para sa pag-target kay Mr. Malik, kundi pati na rin sa paghabol kay Medi at sa kanyang buong pamilya. Ipinaliwanag ni Chris na kahit si Mr. Malik ang nasa likod ng drug heist, sina Medi at ang kanyang koponan ang aktwal na nagsagawa nito. Pagkarinig nito, natulala si Sofia at hindi makapagsalita. Kasabay nito, nasa daan pa rin si Saber, sinusubukang dalhin si Mr. Malik sa ospital. Habang nagmamaneho, inamin ni Saber na siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang ama sa pulis at humingi ng paumanhin para rito. Kahit na nasa kritikal na kalagayan, nagalit si Mr. Malik at malamig na sinabi kay Saber na hindi niya kailanman minahal ito mula nang ipanganak. Hindi matiis ang mga salitang iyon, huminto si Saber at sa galit, binaril niya ang kanyang ama hanggang sa mamatay. Sa bahay ni Sha Inez, dumating si Medi ngunit labis siyang nasaktan nang makita ang malupit na pagpatay kay Sha Inez at sa kanyang ina. Napuno ng kalungkutan, siya yumuko, nagluluksa sa pagkawala ng tanging pamilya na natira sa kanya. Puno ng galit, inilibing ni Medi ang dalawa at inarmasin ang sarili, nangakong maghihiganti kay Chris agad-agad. Hindi nagtagal, dumating si Tony, isa sa ilang nakaligtas mula sa grupo ni Medi. Niyakap ni Tony si Medi at ipinahayag ang nakalulungkot na balita na lahat ng kanilang kasamahan sa hideout ay napatay. Pagkatapos, binuksan niya ang trunk ng kanyang sasakyan at ipinakita na nahuli niya ang isa sa mga tauhan ni Chris. Determinado na hanapin si Chris, tinanong ni Medi at Tony ang kanilang bihag ng walang awa, pinipilit siyang ibunyag ang lokasyon ng hideout ni Chris. Hindi matiis ang brutal na pagtatanong, sa huli ay ibinahagi ng lalaki ang impormasyon. Ngunit kahit nakuha ang kailangan, pinatay ni Medi ang lalaki ng walang pag-aatubili. Samantala, sa hideout ni Chris, muli na namang nakiusap si Sofia, hinihiling na huwag saktan ng iba at si Mr. Malik lamang ang kanilang dapat alisin. Hindi nila alam, patay na si Mr. Malik, pinatay ni Saber. Naiinis sa patuloy na pakiusap ni Sofia, inutusan ni Chris ang kanyang mga tauhan na ikulong siya. Natagpuan ni Sofia si Lianya, na nahuli rin kanina. Pinatahimik siya ni Lianya, sinasabing tiyak na darating si Medi upang iligtas sila.
Hindi nagtagal, lumipad ang isang drone papasok sa hideout ni Chris, diretso sa linya ng gas. Kitang-kita na ang drone ay pag-aari ni Medi. Pagdating nito sa target, sumabog ito. Ginamit ang kaguluhan, mabilis na pumasok sina Medi at Tony sa lugar, at isa-isa nilang nilupig ang mga tauhan ni Chris. Sa gitna ng laban, nakaharap ni Tony ang isang lieutenant ni Chris sa isang duelo. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang laban, pinili ng lieutenant na umatras at sundan si Chris sa ibang silid. Walang awa, winasak ni Medi ang mga puwersa ni Chris, nag-iwan ng pagkawasak sa kanyang daraanan. Sa huli, natagpuan niya ang lugar kung saan nakakulong sina Liana at Sofia. Napuno ng galit, hinawakan ni Medi si Sofia sa leeg, sinisisi siya sa sakuna na nangyari. Nakiusap si Sofia para sa kanyang buhay, sinisiguro na si Mr. Malik lamang ang kanyang target, hindi si Medi o iba pa. Sa desperado na pagtatangka na iligtas ang sarili, ibinunyag niya na siya ay buntis. Nagulat, pinalaya siya ni Medi. Di nagtagal, sinubukan ni na Chris at ng kanyang lieutenant na makatakas, at may putok na tumama kay Medi. Sugatan at halos hindi makatiis, bumagsak si Medi, kaya dali-daling dinala siya ni Liana at Tony sa ospital. Kinabukasan, nasa bahay si Saber nang dumating si Sofia, nakatutok ang baril sa kanya. Ipinahayag niya na gusto niyang malaman kung nasaan si Mr. Malik at bakit itinago ni Saber ang katotohanan tungkol sa pagpatay ni Mr. Malik sa kanyang ama. Sa kalmado ngunit matatag na tinig, inamin ni Saber na pinatay na niya si Mr. Malik at naipadala na ang katawan nito pabalik sa Morocco. Pinayuhan niya si Sofia na bitawan na ang paghihiganti, dahil napatawad na niya ang pagkawala ng mahal niya. Samantala, nakita sina Chris at ang kanyang pamilya na nagpapahinga sa isang marangyang hotel. Habang nag-uusap, sinabi ni Chris sa kanyang asawa kung paano bumagsak ang kanilang imperyo matapos mawala ang 300 kilo ng ninakaw na droga. Ngayon, ang natira lamang sa kanila ay isang itim na duffel bag na may 10 milyong dolyar, pera na kailangang gamitin ng maingat kung gusto nilang mabuhay. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang hinaharap, dumating ang hindi inaasahang bisita, na sina Tony, Liana, at ang kanilang grupo. Walang pagdadalawang isip, tinutukan ni Liana at Tony si Chris ng baril habang kinukuha ng kanilang grupo ang bag ng pera. Bago pa nila may pataw ang parusa kay Chris, maririnig ang sirena ng pulis. Nang malaman nilang nauubos na ang oras, mabilis na tumakas sina Tony at Liana. Lumabas na ang mga pulis ay sinabihan ni Medi, na nasa ospital pa rin. Wala ng pera at nahaharap sa nalalapit na pagkakakulong, lubos na bumagsak si Chris. Naiwang dukha ang kanyang pamilya, walang pera sa kanilang pangalan. Sa huling eksena ng pelikula, binisita ni Liane si Medi sa ospital. Nagplano siya kung paano tutulungan si Medi na makatakas bago siya ganap na gumaling, alam niyang kapag siya'y gumaling, tiyak na makukulong siya dahil sa maraming pagnanakaw na kanyang ginawa. Wow naman! Doon nagtatapos ang kwento mga idolo, salamat sa inyong panonood.